Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Jachi, isang madamdaming cartoonist na may mahirap na trabaho upang lumikha ng bagong kwento. Sinusubukang magsulat ng isang kamangha-mangha at romantikong kwento na may pahiwatig ng paghihiganti. Lumikha sila ng isang tunay na obra maestra kung saan hindi malinaw hanggang sa huli kung ano ang magiging wakas. Si Ninmochen ay isang kaakit-akit na babae at tagapagmana ng isang pamilya na nakikibahagi sa alahas. Si Suyo ay isang sikat na designer at founder ng isang jewelry business. Si Yunkai ay isang sikat na creative designer at si Bailey ay asawa ni Yunkai na mahilig sa pagsasayaw at alahas ngunit isang simpleng may bahay. Sa gabi ipinagdiriwang nina Bailey at Yunkai ang kanilang 10 taong anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga bisita sa isang party. Kabilang sa mga bisita sina Suyo at Mochen na dumating bilang isang masayang mag-asawang nagmamahalan. Sa kabila ng pagdiriwang at presensya ng kanyang asawa, sinundan ni Yunkai ang kaakit-akit na Mochen na may isang baso ng red wine. Lumalabas ang batang babae mismo ang nag-akit sa kanya sa isang tahimik na lugar na walang mga saksi dahil sila ay magkasintahan na itinatago ang kanilang relasyon sa iba. Marubdob na naghahalikan at hindi natatakot na malantad, hindi sila naghinala na nakikita ni Bailey ang nangyayari. Sa ilang mga punto napansin siya ni Mochen ngunit hindi nag-react sa anumang paraan habang ang babae ay tahimik na umalis at bumalik sa party bilang karangalan sa kanilang anibersaryo ng kasal. Pagkalipas ng ilang minuto dumating si Yunkai sa entablado at nagbigay ng isang pagdiriwang na pananalita na parang walang nangyari. Ipinangako ng lalaki sa kanyang asawa na mamahalin siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at ipinahayag na handa siyang tuparin ang ilan sa kanyang pinakamamahal na kahilingan. Kinuha ni Bailey ang mikropono at hindi alam kung sasabihin niya ang totoo sa mga bisita nang biglang binuhusan ni Mochen ng alak ang cake ng kasal at sinunog ito na nagdulot ng maliit na apoy at dahil dito nakansela ang seremonya. Galit na galit nilapitan ni Bailey ang dalaga at humingi ng paliwanag. Walang pagdadalawang isip na ipinagtapat ni Mochen na balak niyang sirain ang kanyang kaligayahan at handang gawin ang lahat para sirain ang kasal ni Bailey. Di nagtagal inamin ni Mochen kay Soy na hindi siya naging tapat sa kanya. Dahil sa pagkabigo sa kanyang asawa at sa kanyang buhay, lumuluhang tumalon si Bailey sa tubig sa pagtatangkang wakasan ang kanyang buhay. Kasabay nito may nagtulak kay Mochen sa tubig at bumaba rin siya. Mukhang malulunod ang dalawang babae at doon na magtatapos ang kwento ngunit magically hindi ito nangyayari. Sa ilang mga punto na parang gumagamit ng magic ang parehong mga batang babae ay lumipat ng katawan. Dahil dito ang bastos na may bahay ay lumabas na nasa katawan ng isang mahinhin at tapat na asawa at si Bailey ay nasa imahe ng isang tiwala sa sarili na si Mochen. Kinaumagahan nagising si Bailey sa katawan ni Mochen sa ospital at hinanap ang sarili niyang katawan. Natagpuan niya ang babae sa isa sa mga ward ngunit siya ay nakoma at hindi na namamalayan. Dito rin nakilala ng dalaga si Yunkai na walang ideya na ang kanyang asawa at kasintahan ay nagpalit ng katawan. Nang makilala ang dalaga, pinakiusapan siya ng lalaki na maging discreet para walang maghinala na magkasintahan sila. Ang kahilingang ito ay masakit kay Bailey dahil ang kanyang asawa ay patuloy na nagsisinungaling sa kanya. Habang sinusubukan niyang umalis sa ward, sumama ang pakiramdam niya at sa isang punto ay nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal ay nagising siya sa silid ng ospital at nakilala si Soy na nagpasya na bisitahin si Mochen. Humihingi ng paliwanag ang lalaki at gusto ni Bailey na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Nang sabihin sa kanya ni Soy ang pangalan ng may bahay ng kanyang asawa, nagkasakit si Bailey at dahil sa pagkahilo muli itong nawalan ng malay. Hindi nagtagal ay na-discharge na siya at kailangang umuwi kasama si Soy. Sa sandaling nasa kanyang bahay napagtanto niya ang 3 mahahalagang bagay. Ayaw makasama ni Soy ang asawa dahil nagpapanggap lang silang mahal ang isa't isa. Dahil puno ng hidden camera ang bahay at ang pinakamahalaga ay peke ang kanilang relasyon. Kinaumagahan kinumbinsi siya ni Bailey na dalhin siya sa ospital para sa isang check-up. Gustong makita ng dalaga ang asawa at kung natauhan na ba si Mochen. Habang dumadaan sa tamang kwarto, napansin ni Bailey si Yunkai na ini-interview ng mga reporter. Sinasabi ng asawang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa ngunit alam niyang kasinungalingan ang lahat ng ito sa kamera.
Sigurado si Bailey na kasinungalingan ito ngunit sinisikap ng asawang magmukhang kapanipaniwala upang kumbansihin ang mamamahayag at ang madla sa kanyang mga salita. Dahil sa pagkadismaya sa taksil bumalik si Bailey sa bahay ng kanyang may bahay. Dito ay napilitan siyang makilala ang pamilya ni Mo-chan na kilalanin ang kanyang ina at kapatid. Nakatago sa katawan ni Mo-chan hindi mailantad ni Bailey ang kanyang sarili sa kanila kaya kumilos siya ng may matinding pagtitimpi at katahimikan. Makalipas ang ilang sandali kailangang makilala ng batang babae ang ama ni Mo-chan isang maimpluwensyang negosyante na nakikibahagi sa alahas. Inutusan niya ang kanyang anak na magpakasal sa lalong madaling panahon upang matiyak niya ang karagdagang pag-unlad ng negosyo at sa kalaunan ay maipasa ito sa kanya sa pamamagitan ng mana. Hindi nagtagal ay naputol ang kanilang pag-uusap ni Yun-kay na bumisita sa ama ni Mo-chan at nag-alok na makipagtulungan. Nang marinig ni Bailey ang pag-uusap na ito napagtanto ni Bailey na ginagamit ng kanyang asawa ang katotohanan na siya ay nasa koma upang itatag ang kanyang negosyo at lumikha ng isang malakas na alyansa sa pamilya ng isang maimpluwensyang negosyante. Di nagtagal sa wakas ay napagtanto ni Bailey ang katotohanan na ang kanyang buong buhay at mga taon ng pag-aasawa ay isang pagkukunwari. Ang lahat ng ito ay itinago lamang sa kita at nilikha upang pagyamanin ang sakim na si Yun-kay na handang gawin ang lahat para madagdagan ang kanyang kita. Dahil sa pagkadismaya nais lamang ni Bailey na sabihin sa kanyang asawa ang katotohanan tungkol sa pagiging nasa katawan ng kanyang kasintahan ngunit ayaw niyang masira ang hindi kasiya siyang sorpresa. Kinaumagahan pinuntahan ni Bailey si Yun-kay para malaman kung gaano na sila katagal na nagsisinungaling sa kanya ng kanyang may bahay. Minsan sa prestihiyosong hotel nakilala ng batang babae ang kanyang asawa at napagtanto na madalas na nagkikita ang mga magkasintahan dito. Sa silid ng hotel ipinakita ni Yun-kay sa babae ang isang engagement ring at nag-propose na maging asawa niya. Galit sa kanyang narinig kinagat siya ni Bailey at tumakbo palabas ng hotel na may luha sa kanyang mga mata. Huminto sa tabing ilog itinapon ng batang babae ang singsing sa kasal sa tubig kaya nagsimula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa gabi binabangungot si Bailey kung saan inatake siya ni Mo-chan nang sumisigaw at sinubukang sakalin ang dalaga. Nagising mula sa kanyang takot na pagtanto ni Bailey na kailangan niyang maghanap ng paraan upang makabalik sa kanyang sariling katawan ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Kinaumagahan pumunta siya sa isang kafe para makipagkita sa dati niyang kaibigan na nagngangalang Cha. Tumanggi siyang kausapin ang babae dahil inaakala niyang si Mo-chan iyon na kinasusuklaman niya. Napagtanto na ang kanyang kaibigan ay hindi maniniwala sa kanyang nakakabaliw na kwento sa paglipat ng mga kaluluwa umalis si Bailey nag-iwan sa kanya ng isang regalo sa kaarawan. Sa pagpapasyang matuto ng higit patungkol sa buhay ni Mo-chan kung saan siya naruroon pinuntahan ni Bailey ang kanyang psychologist na si Mr. Pang. Ipinaalam ng lalaki sa batang babae na ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay bata pa at ang kanyang kasalukuyang ina ay talagang isang madrasta na ayaw sa kanya. Madalas na masama ang pakikitungo ng babae sa babae at inireklamo niya ito sa kanyang ama ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil sa kawalan ng aktibidad ng kanyang ama si Mo-chan ay naging isang malupit at bastos na batang babae na humahamak sa mga lalaki. Kasabay nito ang batang babae ay patuloy na nangangailangan ng pansin at nais ng isang tao sa kanyang tabi ito ang dahilan kung bakit siya nakahanap ng isang may asawa na lalaki na may kakayahang magbigay sa kanya ng kaunting pag-ibig at oras. Dahil higit pa sa dati nagpasya si Bailey na gawin ang lahat para sirain si Yun-kay at gumawa ng detalyadong plano ng paghihiganti. Una sa lahat pumunta ang dalaga sa opisina ni Suyo para subukang kumbansihin itong tumanggi na makipagtulungan sa kanyang asawa. Sa kabila ng pakiusap ng nobya tumanggi siyang tulungan siya. Dahil sa mga alaala ni Suyo naging malinaw na minsan ay nine-love siya kay Bailey ngunit mga teenager pa sila at hindi niya nagawang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Ngayon ito ang pumipigil sa kanya na harapin si Yun-kay dahil ayaw niyang masaktan ang asawa ni Bailey na gusto niyang maging malapit hanggang ngayon. Kinaumagahan pinuntahan ng kapatid na babae ni Mo-chan si Suyo para mas makilala siya at malaman kung ano ang takbo ng kanilang relasyon. Matapos makilala si Suyo sinubukan ng dalaga na unawain kung maayos ba ang kanilang kalagayan at kung ang kanilang buhay magkasama ay naaayon sa plano ng pamilya ni Mo-chan. Maraming personal na tanong ang tinanong ni Moxie sa lalaki kaya medyo hindi siya komportable.
Umiiwas na sagot ni Suyo dahil ang relasyon niya sa kanyang mapapangasawa ay isang pagkukunwari na walang nakakaalam pati na ang sarili niyang kapatid. Kapag natapos na ang pagpupulong, umuwi si Suyo at nag-iisip ng kontrata para maging mas mabuting posisyon. Kinabukasan nakipagkita si Bailey kay Mrs. Feng at sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Suyo. Kasabay nito nakipagkita si Suyo sa kanyang ama at tinalakay ang posibleng pakikipagtulungan kay Yunkay. Walang alam tungkol sa trabaho ni Mokan, nagpakita si Bailey sa kumpanya at ipinakita ang kanyang bagong alahas ng maayos. Sa gabi nakikipagkita siya sa pamilya ni Feng at naisip ang sabihin sa kanila ang totoo tungkol kay Suyo at Mokan na nagpapanggap lamang na isang masayang mag-asawa. Kasabay nito umaasa ang mga magulang na maayos ang kalagayan ng mag-asawa. Sa pagpapasyang makipaglaro, mapusok na naghalikan sina Bailey at Suyo. Pero si Mrs. hinala pa rin ni Feng na ang kanilang mga damdamin ay hindi kapwa taos-puso. Sa pagtatangkang sirain ang kaligayahan ng kanyang kapatid, inanyayahan ni Moxie si Suyo at ang tatlo pang lalaki na nakilala si Mokan bago siya sa isang pulong. Sinasabi ng mga lalaki na ang bastos at mapagkunwari na batang babae ay sumira sa kanilang mga pamilya at hayagang inaakusahan siya ng pagkukunwari. Ipinagtanggol ni Bailey na nasa katawan ni Mokan ang kanyang sarili at sinabing ang mga lalaki ang may kasalanan sa pag-unlad ng kanilang relasyon. Sinalakay ng isa sa mga asawa ng mga lalaking ito ang babae at sinubukan itong hampasin, ngunit ipinagtanggol ni Suyo ang dalaga at iniuwi siya. Kinaumagahan muling nakipagkita sina Suyo at Bailey sa pamilya ni Feng at natagpuan ang kanilang mga sarili sa lumang paaralan ng Mokan. Sa pagmamasid sa dalaga, napansin ni Suyo na kahit papaano ay nagbago na si Mokan at mas naaalala niya si Bailey. Sa gabi nagpa siya ang babae na kausapin si Mr. Feng at sinabing si Suyo ay isang napakabuting tao na hindi dapat makisali kay Yunkay. Matapos pag-isipan ang kanyang mga salita, tinawagan ng lalaki si Yunkay at sinabing hindi siya makikipagtulungan sa kanya ni Suyo. Napagtatanto na kasali ang kanyang may bahay, nakipagkita si Yunkay kay Bailey. Walang kamalay-malay na nasa katawan ni Mokan ang kanyang asawa na nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa kanya. Binyantaan niya ang ginang at nangakong sasabihin kay Suyo na nagnanakaw siya sa kanyang pamilya kung hindi siya tinulungan ng babae na makakuha ng isang kumikitang kontrata. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagpulong si Suyo sa mga magulang ni Mokan at ipinahayag na handa siyang mag-organisa ng kasal kasama ang kanilang anak na babae. Sinubukan muli ni Mokan na sirain ang kapaligiran at ipinaalala sa kanila na ang kanyang kapatid na babae ay madalas na isang kahila-hilakbot na tao. Hindi inaasahang ipinagtanggol ni Suyo ang nobya at iminumungkahi na baguhin ang paksa ng pag-uusap nang hindi binabanggit ang nakaraan. Sa pagtatangkang pag-usapan ang higit patungkol sa kanyang sarili, naalala ni Suyo kung paano binawian ng buhay ang kanyang mga tunay na magulang sa malayong nakaraan. Bata pa lang siya pero nakamit niya ang mataas na taas dahil sa suporta ng mga taong naniniwala sa kanya. Nakaramdam ng simpatiya kay Suyo, hinabol ni Bailey ang lalaki at mapusok siyang hinalikan. Pagpunta sa isang gabi, si Suyo out-confessed na ang kanyang mga magulang ay sira at ito ay humantong sa trahedya. Sa paglaki, nagsimula na siya ng sarili niyang kumpanya at gustong sirain ang katunggali na nagpabangkarote sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, ipinahayag ni Bailey na handa siyang tulungan siya kahit nakakaunti ang naiintindihan niya tungkol sa negosyo. Malapit nang magsimula ang paghahanda para sa kasal ni Suyo at Bailey na nakatago pa rin sa katawan ni Mokan. Sinisikap ng mga mamamahayag na kausapin ang mag-asawa at kapanayaman sila, ngunit si Yunkay ay nagpakita sa kaganapan at walang pakundangan na itinulak ang babae sa pasilyo para sa isang pribadong pag-uusap. Tinanong niya siya tungkol sa kung ano ang nangyayari, ngunit nagsisinungaling si Bailey na sinasabing lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Iminungkahi ni Yunkay na huwag pumunta ng ganoon kalayo ang babae at maging asawa niya nang hindi alam na narinig ni Suyo ang kanilang pag-uusap. Sa pag-aakalang gustong ipagkanulo siya ni Mokan, nagpa siya siyang wakasan ang kontrata ng kasal sa babae. Matapos magbigay ng pahayag sa publiko, nakilala niya ang dalaga at inamin na pinagsisisihan niyang nakilala niya ito. Maya-maya sinalubong siya ng kanyang ama na sinisigawan din ang babae at sinisisi siya sa nangyari. Kinaumagahan nakipagkita si Suyo kay Yunkay at nag-alok na makipagtulungan. Kasabay nito iginiit ni Suyo na huwag iwanan ng lalaki ang kanyang asawa na nasa koma at huwag ihiwalay sa suporta sa buhay.
Sinusubukang gawin ang negosyo bilang kumikita hanggat maaari, hindi lamang sila nagsasama-sama ngunit pumunta din sa ama ni Mokan na nag-aalok na magtrabaho bilang isang threesome. Ang ama ng batang babae ay handa na para sa naturang proyekto at ang tatlong kumpanya ay nagsanib sa isa para maging market leader at maging golden. Nang malaman ito, nagsimulang mag-abuso si Bailey sa alak at nawalan ng pag-asa. Ang buong plano ng paghihiganti ay nasa panganib na mabigo at hindi alam ng dalaga kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ang ama ni Mokan ng hapunan ng pamilya kung saan inanyayahan niya sina Suyo at Yunkay. Hindi nagtagal ay nagpakita si Bailey at nakaramdam ng hindi komportable nang muling pag-usapan ng mga lalaki ang tungkol sa kasal. Nakaramdam ng sakit at nahihilo ang dalaga kaya lumabas siya ng sala, pagkatapos ay nahimatay siya at bumagsak sa sahig. Natuklasan ni Suyo si Bailey at hinawakan siya sa kanyang mga braso, nagmamadaling dinala ang babae sa ospital. Hindi siya bumabalik ng malay sa loob ng maraming oras na labis na nakakatakot sa lalaki. Sa ilang sandali ay bumalik si Bailey sa kanyang katawan at sinubukan siyang sakalin ni Mokan upang makaganti, ngunit sa kabutihang palad ito ay naging isang bangungot. Nang magising si Bailey, nakita niya ang nagmamalasakit na si Suyo sa kanyang tabi at napagtanto niyang hindi ito walang pakialam sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nahanap ni Suyo ang kanyang sarili sa restaurant ni Cha at nalaman niyang medyo gumanda ang kanyang negosyo kamakailan. Natutuwa si Yunkay na matagumpay na umuunlad ang kanyang negosyo at iniisip niya ang tungkol sa paglabag sa mga tuntunin ng kontrata at sa wakas ay maalis ang kanyang asawa. Siya lang ang may karapatang tanggalin ang kanyang life support sa lalong madaling panahon na gusto niya. Maya-maya ay binisita ni Suyo si Bailey na nakahiga sa isang coma, hindi namalayan na si Mokan ay nasa kanyang katawan. Sa isang punto ay huminto ang puso ng dalaga at agad siyang dinala ng mga doktor sa operating room. Sa lumalabas, maaaring mag-malfunction ang kanyang utak anumang oras kung hindi agad gagawin ang operasyon. Tutol si Yunkay sa operasyon dahil natatakot siyang magising ang kanyang asawa. Si Bailey sa katawan ni Mokan ay nakialam sa pag-uusap at kinumbinsi ang kanyang asawa na payagan ang mga doktor na magsagawa ng operasyon. Matapos ang mahabang paghihintay, nalaman nilang matagumpay ang operasyon. Ngunit ang dalaga ay nasa coma pa rin kahit na may pagkakataon na malapit na siyang bumalik sa normal na buhay. Sa pag-uwi, tinanong ni Bailey si Suyo kung kailan siya nahulog sa kanya. Nang hindi namamalayan na ang babaeng kaharap niya ay iisang babae, inamin ng lalaki na siya lang ang kaibigan niya sa unibersidad. Maya-maya pumunta si Bailey sa bahay ni Yunkay at natagpuan ang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang sinisimulan siyang halikan ng lalaki mula sa pintuan. Napatigil sila nang tumunog ang doorbell at ang kaibigan ng batang babae ay biglang pumasok sa apartment na sinusubukang kumuha ng mga larawang na kompromiso. Sinasamantala ng babae ang sitwasyon, ninakaw ng babae ang sarili niyang picture book pagkatapos ay umalis ng bahay kasama si Cha at ibinigay sa kanya ang kanyang libro. Sa lalong madaling panahon, ang mga negosyante ay naglunsad ng magkasanib na linya ng alahas. Ang pangunahing sorpresa ay ang lahat ng mga disenyo ay kinuha mula sa libro ni Bailey at ang kanyang plano ay paratangan ang kumpanya ng plagiarizing na mga disenyo. Si Cha na may isang libro ng mga guhit ay gumagawa ng isang tunay na iskandalo na umaakit sa atensyon ng mga mamamahayag. Opisyal na humingi ng paumanhin si Suyo at umalis sa komperensya at sinabi ng ama ni Mochan na hindi niya pananagutan ang disenyo ng alahas. Sa huli, tanging si Yunkay na lang ang nananatili sa presentasyon at desperado at napapaligiran ng mga mamamahayag. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili at sinabing hindi niya ginawang plagiarize ang mga disenyo ng kanyang asawa dahil pinapayagan niya itong magamit sa kanyang negosyo. Kasabay nito, ang isang loudspeaker ay nakaon kung saan ang isang dialogue ay nilalaro kung saan sinabi ni Yunkay na hindi niya mahal ang kanyang asawa at nais niyang tanggalin ang kanyang suporta sa buhay. Bukod pa rito, binuksan ni Bailey ang screen na nagpapakita ng mga larawan na nagpapatunay na niloloko ni Yunkay ang kanyang asawa kasama si Mochan. Matapos tuluyang masira ang reputasyon ni Yunkay at magkaroon ng high-profile scandal ang mga mamamahayag, nagsimulang magkaroon ng mga problema ang batang babae. Tinanggihan ng ama ang kanyang anak na babae, isinasaalang-alang ang kanyang kasalanan sa nangyari. Sumang-ayon ang dalaga sa desisyon. Ngunit bago mag-impake ng kanyang mga gamit at umalis, pumasok siya sa opisina ng isang negosyante at nagnakaw ng impormasyon mula sa kanyang computer.
Pagkatapos nito nakilala ng batang babae si Suyo at ibinigay sa kanya ang natanggap na materyal. Matapos pag-aralan ang datos na pagtanto niyang ang ama ni Mo-chan ay tagapagmana ng negosyanteng sumira sa negosyo ng alahas ng kanyang yumaong mga magulang. Sa takbo ng salungatan naging malinaw na ang tunay na salarin ng mga pangyayari sa nakaraan ay naging asawa ng negosyante at siya nang malaman ang buong katotohanan ay nagpasya na hiwalayan siya. Makalipas ang ilang araw ay natauhan si Mo-chan at sa pagtitig sa salamin na pagtanto na siya ay nasa katawan ni Bailey. Hindi tulad ng asawa ni Yun-kai, hindi siya nagmamadaling i-expose ang sarili niya at hindi nag-freak out na para bang may inaasahan siyang ganito. Sa pagtatangkang huwag ilantad ang kanyang sarili nagkunwari si Mo-chan na nawalan siya ng alaala at walang alam tungkol sa kanyang sarili. Pinoprotektahan ang babae at hindi napagtanto na hindi talaga ito si Bailey at pinalayas ni Suyo ang mga reporter at pinapakalma ang kagandahan na nangangakong tutulungan siyang maalala ang lahat. Ipinapalagay ni Bailey na ang babae ay tahasang nagsisinungaling at naiwang nag-iisa at sinusubukang ilantad siya. Nang marinig ni Mo-chan ang kanyang sariling pangalan ngumiti si Mo-chan at inilantad ang sarili. Sinugod siya ni Bailey para sabihin ang totoo sa babae ngunit nagsimula siyang sumigaw at humingi ng tulong. Pinoprotektahan ni Suyo ang babae at pinalayas si Bailey sa katawan ni Mo-chan. Maya-maya si Mo-chan sa katawan ni Bailey ay bumalik sa bahay ni Yun-kai dahil kailangan niyang manirahan kasama ang kanyang asawa. Nagsisimula ang isang kompetisyon sa pagitan ng mga batang babae dahil pareho silang hindi interesado sa talunan at manluloko ngunit sa matamis at mapagmalasakit na si Suyo. Hiniling ni Bailey sa may bahay ng kanyang asawa na huwag nang makipag-usap ngunit hindi sumuko si Mo-chan. Gamit ang kanyang karanasan at hitsura ni Bailey gusto niyang samantalahin ang lahat para mapaibig siya ni Suyo at pilitin siyang nasa tabi niya. Kinaumagahan nakipagpulong si Mo-chan sa isang psychologist at nangakong magiging asawa niya kung tutulungan niya itong sirain ang kanyang pamilya. Nalaman din ng batang babae kung sino ang eksaktong nagtulak sa kanya sa lawa at pagkatapos ay nakoma siya. Ang taong ito ay isang estranghero na ang kapatid ay binawian ng buhay dahil sa hindi nasusukli na pag-iibigan kay Mo-chan. Matapos makilala ang babaeng ito at magpanggap na si Bailey, si Mo-chan na nakulong sa kanyang katawan nag-alok na tapusin ang bagay na ito. Gusto niyang tanggalin si Bailey ngunit unti-unti niyang ginagawa nilulutas ang lahat ng problemang nalikha noong panahon na siya ay nakoma. Sinusubukan ni Mo-chan na lutisin ang problema sa plagiarism sa alahas. Hindi nagtagal nag-anunsyo ang ama ni Mo-chan ng isang selebrasyon kung saan inaanyayahan niya ang mga kaibigan, kamag-anak at mga kasama sa negosyo. Sa isang punto nagpasya ang batang babae na naguguluhan na buhusan ng tubig si Bailey ngunit tinakpan siya ni Suyo ng kanyang katawan. Ipinahayag ng dalaga sa harap ng mga mamamahayag na siya ang may pananagutan sa nangyari sa kanyang kapatid ngunit walang maisagot si Bailey dahil sa totoo lang ay si Mo-chan ang nasa katawan niya na pilit niyang itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang punto ay nais ni Bailey na masabi niya kay Suyo ang totoo ngunit napagtanto niyang hindi niya maipaliwanag ang lahat. Bukod dito lumalala ang mga bagay dahil mahusay na ginagamit ni Mo-chan ang kanyang imahe at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maging matagumpay. Samantala nakilala ni Mo-chan ang isang matandang kaibigan at taga-disenyo ng alahas. Gamit ang kanyang bagong anyo sinubukan ng batang babae na mapaibig ang lalaki sa kanya at gawin itong kakampi niya sa digmaan laban sa mas malalakas na mga kaaway. Sa lalong madaling panahon ang taga-disenyo at si Mo-chan ay nagpakita sa opisina ng ama ni Mo-chan upang mag-alok ng isang kawili-wiling opsyon para sa isang kapwa kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan. Tinanggap ng lalaki ang alok ng may malaking sigasig at hindi napagtatanto na ang babae ay kanyang anak na babae. Ayon sa kontrata hindi lang dapat magtrabaho ang matanda kay Mo-chan bilang Bailey kundi ikulong din ang sarili niyang anak sa isang psychiatric hospital. Determinado siyang gawin ito, sinuhulan niya ang isang psychologist upang baguhin ang medikal na kasaysayan ng kanyang anak na babae at ipadala ito para sa sapilitang paggamot. Samantala aktibong nanliligaw si Mo-chan kay Suyo ngunit nakita niyang nananatiling cool ang saloobin nito sa kanya. Buong buhay niya ay in love na siya kay Bailey pero ngayon ay wala na siyang nararamdamang simpatiya rito na ikinairita ni Mo-chan na nagtatago sa katawan ng dalaga. Sinusubukan din ni Cha na kausapin ang kanyang kaibigan ngunit napansin niyang mas magaspang at malamig na siya ngayon kaya nagsimula itong lumayo sa kanya.
Nakikilala ang tunay na ugali ni Mo-chan na naging dahilan upang maghinala sina Cha at Suyo na ito ay isang ganap na naiibang tao kahit na hindi nila maintindihan kung paano ito posible. Kasabay nito umuwi si Bailey nang bigla siyang inatake ng dalawang lalaki na nagtangkang dukutin ang dalaga. Tinawag siya ni Suyo ngunit hindi siya sinagot at napagtanto niyang may nangyaring kakilakilabot. Pagpunta sa bahay ng negosyante at ama ni Mo-chan, nalaman ni Suyo na ang babae ay ipinadala sa isang psychiatric hospital dahil kailangan niya ng agarang paggamot. Sumugod doon binuhat ni Suyo si Bailey at pagkatapos itulak ang mga kidnapper dinala ang babae sa kanyang tahanan. Kinaumagahan nakipagkita siya sa psychologist at humingi ng paliwanag. Sinabi ni Pang na may problema sa pag-iisip ang dalaga at kailangan talaga ng lunas. Maya-maya sinubukan ng isa sa mga negosyante na bilhin ang shares ni Bailey ngunit siya at si Suyo ay tumanggi na magtulungan dahil mayroon silang mas detalyadong plano. Matapos magpas siyang umalis sandali sa bayan, nakilala ni Bailey ang kasintahan ng namatay at humingi ng paumanhin sa nangyari. Hindi siya si Mo-chan iyon ngunit ang mahalaga sa dalaga ay nakakapagpatahimik ang nagdadalamhating kapatid at hinayaan ang sitwasyon. Samantala si Mo-chan at ang taga-disenyo ay patuloy na bumibili ng mga bahagi at nakakuha ng 55% ng stock na ginagawa silang mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Pagdating sa opisina, iminumungkahi nila na magbitiw na ang ama ni Mo-chan bilang presidente kung hindi ay malalaman ng lahat ang kanyang marumi at kakilakilabot na sikreto. Napagtanto na siya ay na-corner, ang matanda ay sumuko sa kanyang posisyon pabor kay Chen na pinuno ng kumpanya ng alahas. Kasabay nito nagsimula si Bailey ng bagong buhay sa isang magandang bahay sa gitna ng kabundukan. Mukhang masaya sila ni Suyo dito ngunit biglang nasira ang kanilang bakasyon ni Mo-chan na muling ginamit ang kanyang mga alindog at mukhang sinusubukang kumbansihin ang lalaki na bumalik sa lungsod at iwanan ang babaeng mahal niya. Sa kabila ng dati niyang crush kay Bailey, tinanggihan ni Suyo si Mo-chan na nagtatago sa likod ng kanyang mga lalaki. Di nagtagal sinabi sa kanya ng matalik na kaibigan ni Suyo ang maraming katotohanan tungkol sa kung sino ang nasa likod ng maraming provokasyon, iskandalo at pagbubunyag. Matapos malaman na si Bailey ay kasangkot sa mga kahina-hinalang operasyon, pumunta si Suyo sa kanyang kumpanya at sinabi sa babae na siya ay nabigo sa kanya. Kasabay nito hindi naniniwala si Suyo na gagawa ng ganoong bagay ang tunay na Bailey. Ngunit ang batang babae ay nagbabantang sumigaw sa lalaki na napilitang umalis sa kanyang opisina. Pagkatapos nito galit din siyang nakipag-usap sa kanyang bagong kasama na nagpapaalala sa kanya na iisa lang ang namamahala at hindi siya iyon. Samantala tiningnang mabuti ni Suyo si Mo-chan at napagtanto niyang may mali sa kanya. Habang pinagmamasdan siya, mas napagtanto niya na sa likod ng mukha na iyon ay si Bailey na matagal na niyang minahal. Ang mga batang babae ay kamakailan lamang ay nagkaroon ng napakaraming pagkakatulad sa personalidad, gawi at pag-uugali na naging sanhi ng pagkalito ni Suyo. Ang paraan ng paggawa ng alahas ay sa wakas ay nakumbinsi ang lalaki na hindi si Mo-chan kundi si Bailey ang nasa harapan niya. Dahil determinado siyang malaman, kinuha niya ang kamay ng dalaga at tinanong siya tungkol dito na hinihiling na sagutin niya ito ng matapat. Nang may luha sa kanyang mga mata ay kinumpirma ni Bailey na siya iyon at sinabi sa kanya ng eksakto kung paano ito nangyari. Humihingi ng paumanhin si Suyo sa kanya sa hindi magandang pakikitungo sa kanya noong una dahil akala niya ay si Mo-chan talaga iyon na hindi niya kayang panindigan. Dahil dito nagsimula ang isang bagong love story sa pagitan nina Bailey at Suyo. Pagpunta sa totoong Mo-chan, sinabi sa kanya ni Suyo na alam niya ang katotohanan at gagawin niya ang lahat para sirain siya. Habang nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi sila nagsasalita sa isa't isa at napagtanto kung gaano sila determinado na sirain ang buhay ng kanilang kaaway. Sa kabila ng maingat na plano upang sirain ang kanyang mga kalaban, natagpuan ni Mo-chan ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang ang kanyang kasama at psychologist ay tumangging makipagtulungan sa kanya. Kasabay nito nalaman na si Yun-kai ay naging pulubi kaya nakatira siya sa isang maliit na bahay at kailangang magbayad ng renta habang walang pera. Palibhasay nasa isang mahirap ding sitwasyon, binisita ni Mo-chan ang kanyang dating kasintahan at nag-alok na maging kakampi para sirain sina Bailey at Suyo. Maayos ang lahat sa pagitan ng magkasintahan ngunit hindi komportable si Bailey kapag nakikita niya ang kanyang hitsura. Gusto niyang bumalik sa kanyang katawan ngunit hindi niya makita kung paano iyon posible.
Samantala inalok ni Mo-chan si Yun-kai ng isang kumikitang kontrata at nangakong babayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang kung magtagumpay sila sa masayang mag-asawa. Matapos lagdaan ang kontrata nakatanggap si Yun-kai ng isang eleganteng tuxedo at nalaman kung ano talaga ang kasalanan ni Bailey. Nakilala ni Yun-kai si Bailey sa katawan ni Mo-chan at inakusahan siya ng mga krimen na hindi niya ginawa kundi ng tunay na Mo-chan. Nagnanakaw ang babae at magagamit ni Yun-kai ang impormasyong ito para arestuhin siya ngunit may isa pang opsyon. Nag-aalok siya na makipag-usap sa kanya at magpalipas ng gabi na magkasama pagkatapos nito ay mawawala ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Napilitan si Bailey na tanggapin ang alok at inanyayahan si Yun-kai sa kanyang tahanan. Nakipagkita sa lalaki sa gabi inakusahan siya ng batang babae ng pagtataksil sa kanya at panluloko sa kanya sa loob ng maraming taon at walang pakundangan na sinasamantala ang kanyang pagiging mapaniwalain at walang muwang. Nagsisimulang manginig sa takot na hulaan ni Yun-kai na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi niya dating kasintahan kundi asawa niya. Sa takot sinubukan niyang tumakas ngunit natisod si Mo-chan sa katawan ng kanyang asawa. Ipinaalam ni Nasuyo at Bailey kay Mo-chan na talagang nakikipagtulungan sa kanila ang designer kaya nabigo ang kanyang scam. Si Mo-chan ang dapat magbayad ng mga utang ng kumpanya kung hindi ay makukulong siya. Hiniling ni Mo-chan kay Yun-kai na salakayin si Bailey ngunit hindi nagtagal ay napagtanto din niya na ang mga babae ay nagpalit ng katawan. Napagtanto ang katotohanan nagpasya siyang salakayin si Mo-chan pero nahihirapan si Nasuyo at Bailey na pakalmayan siya. Nagpasya si Mo-chan na wakasan ang kanyang buhay at tumalon sa tubig ngunit nagpasya din si Bailey na iligtas siya at sumunod sa kanya. Matapos alisin ang mga batang babae sa tubig naging malinaw na walang nagbago. Umaasa si Bailey na magpalit muli sila ni Mo-chan ng katawan ngunit hindi ito nangyari. Makalipas ang ilang sandali nag-propose si Suyo kay Bailey na maging asawa niya samantala muling nakoma si Mo-chan. Ngunit sa pagkakataong ito nagpasya si Yun-kai na alagaan siya at suportahan para hindi umalis ang dalaga sa mundong ito. Makalipas ang 6 na buwan naging matagumpay na mag-asawang negosyante sina Suyo at Bailey na nakagawa ng bagong proyekto. Nagbebenta sila ng mga alahas ng hinaharap at nagbibigay ng mga panayam sa mga nakakainis na mamamahayag. Sa kasamaang palad hindi na nakabalik si Bailey sa kanyang sariling katawan ngunit hindi na nag-aalala ang dalaga tungkol dito. Naunawaan na niya ang imahe ni Mo-chan at hindi na siya kinasusuklaman ng mga tao para sa mga nakaraang kasalanan ng tunay na Mo-chan. Isang bagong pag-ibig at bagong katawan ang nagpapasaya kay Bailey dahil sa wakas ay kasama na niya ang isang taong nagpapahalaga nagmamahal at naghihintay sa kanya. Walang alinlangan sina Suyo at Bailey na ngayon ay wala at walang makakasagabal sa kanilang masayang buhay na magkasama.